Good day mga pre! Dito ngayon tayo sa Cebu. Dito tayo sa Cebu City. Nakagala si Dao Motovlog sa Cebu City. Ang biyahe natin ngayon ay pupunta tayo ng Toledo City. Ang estimated na biyahe natin ay 1 hour and 36 minutes. Time for today is 10:34 in the morning. Mga estimated time as per dito sa aking Waze. Kasi na 12:10 PM ang dating natin. So eto na guys. Saan na tayo? Let's go! Sa ngayong video pala, uusapan natin ngayon kung saan ba mas maganda makapagrenta ng motor. Anyway, before natin umpisahan yan, papakita ko muna sa iyo yung gamit kong motor. Usual, NMAX pa rin. Ito yung aking nirentahan, NMAX 155. Nakakapanibago. Yun lang ulit tayo nakapag-drive sa syudad. Ng drive natin sa Mindanao, sa probinsya. Para ngayon lang ulit tayo naka-experience sa traffic. Let's go, pero okay lang, hindi naman rush hour ngayon, so carry lang natin yung ganitong sitwasyon sa kalsada. Kung hindi nyo pala maitatanong, kaya ako nandito sa Cebu, bibisitahin natin yung ating ma-attitude na girlfriend. Puntahan natin siya sa Toledo City kasi andun siya nag-work doon siya banda nag-work, so pupuntahan natin yan para mag-enjoy naman siya sa kanyang pero hindi lang puro work yung ginagawa. Enjoy naman siya sa buhay niya. Bisitahin din naman natin kasi mukhang nagtatampo na sa akin puntahan natin. Let's go! Nakakatuwa! Woo! Nakakamiss yung ganitong traffic nakakamiss yung ganitong biyahe. Sheesh! Namimiss ko rin pala magsyudad. My God! Woo! Nice! Nakakamiss din pala mag ganito. Okay. Kuya naman, di naman nag-tidad. Lupit nag-overtake. Wow! Sa solid lane. Solid yellow lane. Pero sige lang, mamaya magkakamote din tayo mamaya. Okay. Ang hina ng busina. Let's go. Ayan na. Nakakamiss yung ganitong sinyot Woohoo! Let's go! Okay. Kapit na yun. Gogo. Buti na lang naka-ABS tayo. Sarap sa inyo mga pre. Nakapagrenta pala tayo ng motor. Actually ito yung topic natin today, kung saan tayo makakapagrenta ng motor. So ipa-flash ko sa screen dito ang Facebook page ng nirentahan ko. Ang pangalan is Retro Motorcycle Rental. Maganda yung unit nila, katulad nito NMAX yung narentahan ko. Ang ganda. Well maintained talaga sir. Pasensya na, di ko natanong yung pangalan mo. Di kita na shoutout sa iyo sir. Ang ganda ng motor mo. Sabi pa niya sa akin kanina, binaguhan niya yung gulong kasi manipis na daw. So napaka well maintained yung mga sasakyan niya. Ang alam ko ay meron siyang promo ngayong June na if you rent 3 days meron kang free na 1 day. So yan po, andyan na po din yung presyo kung magkano yung narentahan per day at magkano yung na-discount natin kasi nga meron siyang promo today. So yan lang sir, pasensya na, di ko natanong yung pangalan mo. My bad sir, pero ano na lang kita sir. So ayun, hindi ko na alam kung saang lugar na to. Hindi ko alam tong Cebu. This is my first time na bumiyahe ng Cebu doon sa Toledo City. First time ko din doon. So hindi ko kabisado yung lugar. So dahan-dahan lang tayo mga pre, kasi natin hindi nakapag city driving Ang last ko na pagdadrive dito sa city ay nung September pa. Kung nakikita nyo doon sa vlog ko, previous vlog ko na gastos breakdown from Manila to Mindanao. Yung last na uwi ko, yun na yung huling pagdadrive ko sa Ciudad. So medyo nakakapanibago naninibago ako kasi yung si Grim, yung NMAX ko, yun para sa ang bigat na si Grim may top box kasi yun, daming accessories.
Pang touring kasi yun. Ito, naninibago ako, ang gaan-gaan ng motor ni kuya. Siguro dahil na-maintain lang na maayos. Yung akin kasi napabayaan ko na si Grim eh. Ako Grim, sige, pag uwi ko ipapaayos natin si Grim para ganito rin ulit yung performance niya. Dito oh, tingnan mo. Saan na kaya to? Dito tayo pinapadaan. Hindi ko alam kung anong daan to. Bundok ata to, pero susundin natin yung ways. Hindi tayo dadaan dyan sa may overpass na yan. Mga pre, ano ko lang sa inyo, ikwento ko sa inyo kung ano yung experience ko. Sa mga ganitong lugar kasi, pag first time ko, like katulad nito, Cebu City, first time ko magmotor, medyo kinakabahan ako actually ngayon. Medyo kinakabahan ako kasi ko alam kung itong bang dinadaanan ko ay dead end na ba? Ito na bang dinadaanan ko ay baka mamaya hindi pa sementado, 'di ba? Yun yung mga possibilities. Pero maganda naman 'yon kasi adventure. Kung gusto niyo ng adventure, habang may oras pa tayo, natin, mag-explore tayo, mga pre. Iikutin natin yung Cebu, i-explore natin kung ano yung pwede natin gawin. Bakasyon na rin kasi nakaka-stress din nitong mga araw na to. Palagi na lang tayong nagtatrabaho. So, iti-treat din naman natin yung ating sarili. Hindi lang ating sarili, iti-treat din natin yung ating OBR. Let's go! Sa bundok na ito, hindi ko alam kung anong bundok to, pero tignan nyo oh. Tignan nyo naman. Ang ganda ng bundok dito oh. Parang ano ba yan? Minimina. Puti yung bato oh. Doon sa amin kasi red yung lupa eh. Dito ano yan eh, may tawag dyan eh, limutan ko. Limestone nata ang tawag dyan kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako kung mali ako. Parang limestone nata yan, puti. I don't know, hindi natin alam. Tanungin natin yung ating jowa mamaya kung limestone ba ang tawag dyan. Yun oh. Pero maganda pala yung daan dito. Iba yung expectation ko versus reality. Woo! Ay, sarap i-banking. Yun oh. Yep. Okay. Yep. Yun oh. Saan na to? Paliko-liko yung daan. Dito, papunta dito. Pero ang ganda ng view oh. Lang makalimutan, ito palang Max Retro Motorcycle Rental. Ang kagandahan sa kanila pre, legit talaga sila. Kasi hindi sila pag nagpapa-reserve ka, hindi mo kailangan magbayad ng reservation fee. Pero dapat pag nagpa-reserve ka, ay anuhan mo, ituloy mo, ganun. Kung ika-cancel mo man, siguro I suggest na magsabi ka ahead of time kasi maraming maraming magre-rent or baka may magre-rent sa motor, kaya hinintay ka ni kuya, ayaw niya ipagamit kasi magre-rent ka, ganun. Sabihan mo siya ahead of time. Okay? Nakita niyo yan? Ay! Grabe! Woo! Solid! Wait lang, may nag-overtake. Mabilis yung overtake niya. Woohoo! For Google Map, meron tayong 56 minutes papunta ng Toledo. So 56 minutes pa, mga almost 1 hour pa yung babiyahin natin. Medyo malayo-layo pa to mga pre. Bibilis-bilisan natin yung ating takbo kasi wala nang traffic dito. Doon tayo sa city nagdadahan-dahan. Yan, may tulay na dito oh. Bakal na tulay. Aray, pasa ka. Let's go. Kanina muntik na ako mag-overshoot doon. Masyado akong na-overwhelm sa mga dinadaanan ko. Muntik na akong mahulog sa malalim. Pero buti na lang, muntikan lang. Masyado tayong nag-enjoy sa ganito. Tingnan niyo yung view oh. Yun, bundok nga pala talaga dito. Pero siguro nafe-feel ko pag dadaan ka dito ng gabi, siguro hindi safe eh. Kasi walang walang mga street light. Konti lang yung tao. Hindi ko alam ha, pero yun yung nafe-feel ko eh. Yun yung nafe-feel ko. Yun oh, paakit na tayo mga pre. Let's go. Nice view.
Medyo may mga bumabiyahe din dito ng mga nakamotor. Ito si kuya, oh. Chill lang si kuya. Shoutout sa'yo kuya. Chill lang yung drive, ha. Dahan-dahan lang. Ang renta pala natin sa motor ay 800 per day. NMAX yun, ha. For NMAX para sa itong unit 155cc. Marami siyang variant ng motor, eh. Meron siyang 125. Mas bababa na yung presyo. Renta siguro pag ganun. Hindi siguro. At oo, mas mababa na talaga yun. Kasing akin 155, so medyo angat siya ng konti sa 125. Ang narentahan ko ay 4 days. So sa 800 times 4 is 3,200 sana yung babayaran ko. Kaso meron nga siyang promo ngayong June. Sabi niya, pag mag-rent ka ng 3 days, pag nag-rent ka ng 3 days, meron kang free na 4 days. So tama-tama, 4 days ako dito sa Cebu. So nag-rent ako ng 3 days. Ang binigay niya sa akin, pero gagamitin ko yung motor na 4 days. So instead of 3,200 yung babayaran ko, naging 2,400 na lang. So malaking bagay na yun para sa akin. Itong araw na to ay para sa akin talaga to. Kasi pero mo naka-less tayo, di ba? Salamat sa maganda rin yung page si kuya, ha? Maraming likes. So if ever man mga quiz ay magre-renta kayo ng motor, puntahan nyo lang doon. Nagkita kami ni kuya sa One Pavilion mall. Doon kami nagkita. Nag-fill up ako doon ng terms and conditions sa motor niya bago niya ni-release yung unit. So nag-iwan lang ako ng isang valid ID and nagbayad na rin ako cash para sa 4 days. Katambay pa dito. Mukhang hindi makasaka si kuya. Hindi siya makaangat. Hindi siya makaakyat. Unahin mo muna ako kuya kasi nahihirapan ka, eh. Woo! Uy, sarap dito, eh. Whoosh! Ay, banking. Pero alam nyo, advantage din pa rin talaga, no? Yung may experience ka na sa long ride, eh. Kasi kakabahan ka lang ng konti. Pero pag nandito ka na sa mismong dadaanan, nawawala na. Kasi parang itong dinadaanan ko, parang ito lang, Samar lang to, eh. Parang ganito lang din yan, eh. Sa Leyte, ganito lang din. Nakapagmotor tayo dun, eh. So medyo tayo dito, medyo confident tayong i-drive ito. Angkas lang kayo dyan mga pre. Enjoy nyo lang yung view. May namimitik ba dito? Ito. Ito nyo yan. Ganda. Ewan ko kung nakikita nyo yan sa camera. Pero kung nandito kayo din sa mismo sa lugar, napakataas ng bundok. Oh, shoutout sa'yo kuya. Sino ka ng busena, ha? Ang sarap motor dito. Ang daming puno, oh. Kita nyo yan? Parang man-made forest na yun, oh. Ito, oh. Sinadya ata siguro to dito. Ito mga pre. Nice. Ganda tumambay dito. Yan, may mga nakatambay, oh. Pwede magpahangin dito. Actually, ang sarap ng hangin, promise. Ang lamig. Parang nasa Tagaytay ka, ganun yung feeling. Ganun yung feeling talaga. Pero mas malamig pa rin yung Tagaytay. Pero okay na din. Meron din palang ganito din sa Cebu. May mga tinatagong ganitong yaman ng Cebu. Wop, may aso, baka biglang tumawid. Ang ganda, oh. $44 minutes. Calera City. Wah.
Welcome to Man-Made Forest, Purok 1, Camp 7 ng Mindanao, Cebu. Di ako nagkakamali. Ano nga talaga, Man-Made Forest pala talaga to. Ayun na. Man-Made Forest pala talaga yun. At ang ganda dun dumaan, promise. Kung mapadaan kayo sa lugar doon, check 11:38 AM, quarter to 12. As per Google Map, 24 minutes papuntang Toledo City. Actually, this is Toledo City na. Nandito na tayo sa Toledo City. Pero pupunta tayo ng sentro. Meron pa siyang 24 minutes. So kaya pa natin to. Medyo makulimlim yung panahon. Huwag naman sana tayo abutan ng ulan, mga pre. Medyo makulimlim eh. Sos, di kaya. Kanina pa to eh. May asa baka biglang tumawid. Hawks. Ano ba to? Biglang nagpe-preno eh. Kanino pa to eh. Nagpa-full brake. Nagpa-practice pa ata mag-drive yun eh. Nagpa-full brake. Ito pa. Gagi dito meeting yun bago lumiliko. Time check 11:52 AM. 9 minutes papunta ng Toledo City. Umulan pala dito mga pre. Dito tayo sa Toledo City. Dito na tayo sa sentro. Ngayon nahanap tayo ng mapag-stayhan natin. Hanap tayo ng matutulugan. Ito tayo. Ayan. Nasaan? Saan yung matutulugan natin? Saan ba? Ito tayo. Inquire tayo dito. Kainan ba dito? Kainan dito? The next day. So, what's up mga pre? Magandang umaga. Ayun, kahapon di natin na capture yung pagbisita natin dun sa OBR ko kasi masyadong irerespeto natin yung privacy ng kumpanya. Yung malaki kasi yung planta nila, so hindi ko na kinapture yung pagkikita namin. So baka bawal doon, baka bawal mag-picture. Yan nakikita niyo yan, yung mga naka-hard hat yan. Galing yan doon sa company nila, sa Minani. Natin yung privacy. Mga pre, maganda yung lugar dito mga pre sa Pinamungahan sa Toledo. Maganda yung lugar dito. Hindi mo akalain, tingnan mo, galing ako ng bundok umakyat ako. From the highway, aakyat ka pa. Hindi mo talaga akalain sa gitna ng kabundukan meron palang nag-ooperate na planta doon. Which is good, na amaze ako kasi ayun nga, ngayon lang ako nakakakita ng ganon. Ngayon ko lang na-experience yung ganong hindi ko akalain na ganito pala kahirap dito. Naaawa ako sa OBR ko kasi mahirap papunta ka ng city, walang access, mahirap mag-commute, I mean. So kailangan mo talaga dito ng motor. I understand kung bakit pala ganon. So at least nalaman ko yung sitwasyon niya dito at alam ko na mahirap, ganon kahirap pala. Hindi siya accessible kasi nga bundok, minahan. Hindi ko na
Ngayon, tayo ay pabalik na ng Toledo City. So ayun, yung motor na to ay na-rental ko sa Max Retro Motorcycle Rental sa Cebu. Solid yung motor niyo, sir. Well maintained talaga. Ang ganda ng hatak. Mabilis sa takbo. Maganda, magaan. May si Grim yung NMAX ko, hindi ko alam bakit ano yan, bumibigat na pag i-drive. Hindi na ata na-maintain yun. So, sana nagustuhan nyo yung video ko. Sana makagawa pa tayo ng maraming video. Sana hindi tayo magiging busy kasi mahirap po talagang pagsabayin yung pagbo-vlog at saka pagtatrabaho kasi dito sa pagbo-vlog wala naman tayong kita, di ba? Video tayo sa trabaho, dun tayo kumikita. So wala. Dito ko na tatapusin yung video. Paalam!